Tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pag-aaral o pakikinig ng banal na salita na ating pinawalapay ni Jesus bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinawalapay ni Jesus. Tayo muna po, minamahal, panandalian po tumayo at narito po kinabinibe po magkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo magsabing, Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Lando. At magandang nga po na po, maminamahal. Minsan pa tayo po yung manalangin bago tayo dumako sa pakikinig ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos, ng ating pinakamamahalang Panginoon. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahalang Panginoong Jesus, kami pinagpupuri. Nagpapasalamat po kami sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin. Binigyan mo muli kami ng kalayaan, malapang mapapurihan, mapasalamatan ka. Salamat sa mga minamahal na makapatiran, mainit at matapat ang naglilingkod sa iyo, malapang nagpapalaga. Sa paglilingkod, malapang noon, salamat sa mga nakasama po namin mga kapatiran sa araw na ito. Lalo tigit nagpapasalamat kami, malapang na sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan at idinadalangin po namin na pagpalain mo po yung mga banal na salita. Patuloy mo kaming turuan, hubugin, malapanginoon upang kami po'y maging karapat-dapat habang naghihintay sa iyong pagbabalik, malapanginoon. Linisin mo ang aming mga puso, malapanginoon, gawin mo kami karapat-dapat, makinig ng mga salita at magdala ng banal na salita, malapanginoon. Aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahalang Panginoon, maminamahal abang inihanda natin ang ating dalawang pambungad na talata. Dito sa Psalms 11, verse 5, at sa 1 Peter 1, verse 7. Ako muna ibumabati po, mga minamahal, ng magandang hapon sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng ating mga minamahal, mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, beloved choir members, instrumentalists, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga minamahal makapatiran na nanonood at nakikinig sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ng ating bansa, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, magandang hapon po o maligayang panonood at pakikinig. At nagpapabot din po kung dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal pang minamahal, kaya hindi buksan natin ang dalawang pambungad na talata. Psalms 11:5 at 1 Peter 1, verse 7. Awit, Kabanatang 11, talatang 5. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pagdadahas ay kinapupuotan ng kanyang kaluluwa. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Amen. Amen. Maminamahal ang ating paksa ay pamagatan po nating spiritual test. Spiritual test. Alam niyo mga minamahal, lahat ng mga Kristiyano ay kinakailangan dumaan sa pagsubok. Kailangan dumaan sa tinatawag na matinding testing. Yung pagsusulit o pagsubok. Ang Kristiyano po, maminamahal, na walang naranasang pagsubok bilang mananampalataya, hindi pa siya pwedeng tawaging Kristiyano. Hindi ka pwedeng tawaging Kristiyano. Huwag ka munang magpatawag ng brother o sister o huwag kang magpatawag ng mananampalataya kapag hindi ka nakaranas ng pagsubok.
Dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, lahat po ng mga nakarating sa langit, kung mababasa niyo yung Revelation chapter 7 verse 9, yung mga libo-libong karamihan na hindi mabilang na karamihan na galing sa iba't ibang panig ng bansa, iba't ibang lahi, iba't ibang kulay, iba't ibang wika, at iba't ibang bansa na pinanggalingan nila. Sabi, napakarami, hindi mabilang na karamihan na nasa langit. Nandiyan sa Revelation 7 verse 9 and 13 and 14. Sabi, dahil sa mga kapigatian, dahil sa mga pagsubok at mga kapigatian, sabi, sila ay nakarating sa langit. Sila ay nakapasok sa langit. At sa pamagitan ng kapigatian, sa pamagitan maminamal ng kalang mga pagsubok, sila ay dinamitan ng maputing damit sa pamagitan ng dugo ng kordero. Amen? Ibig sabihin, maminamahal, hindi tayo pwedeng pumasok sa karya ng langit na hindi tayo dadaan sa pagsubok. Kaya kung Kristiyano ka, ayaw mong dumanas ng pagsubok. Ayaw mong dumanas, maminamahal, ng pagtutuwid. Pagtutuwid sa salita ng Diyos, pagtutuwid ng Diyos sa pamagitan ng mga pagsubok at sa pamagitan ng Kanyang salita. Huwag ka nang maglingkod sa Diyos dahil hindi ka makapasok sa karya ng langit. Dahil ang mga papasok sa karya ng langit ay dumadaan sa spiritual test. Amen? Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, ang sabi diyan, Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ibig sabihin na minamahal, pag-aralan mong humarap ng subok sa Diyos. Subok, ibig sabihin yung na-testing. Proved and tested. Amen? Kailangan aprobado ka sa Diyos. Dumaan ka sa mga testing, dumaan ka sa mga pagsubok. Pag hindi ka dumaan sa pagsubok, hindi ka dumaan sa testing na tinatawag, hindi ka pa pwedeng tawaging anak ng Diyos. Amen? Dahil nabasa po natin, maminamahal, sinusubok ng Diyos. Sabi rito, sinusubok ng mahal na Panginoon ang mga matuwid. Amen? Sinusubok ng Diyos ang mga matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig sa pandadahas ay kinapupuutan ng kanyang kaluluwa. Amen? Yung mga mararahas na tao, kinapupuutan ng Diyos, yung ayaw tamaan ng salita ng Diyos, kumikilos ng marahas na akbang, dahil ayaw nilang magpasaway sa salita ng Diyos, ayaw nilang tinitesting, ayaw nilang sinusubok. Sabi, mga minamahal, ang mga gintong Kristiyano, kinapupuutan ng kanyang kaluluwa. Kinapupuutan ng Diyos. At ang sabi, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay lalong maging mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, masusumpungan sa ikapupuri at sa ikalulwalhati at ikararangal sa pagpapayag ng mahal na Panginoong Kristo. Amen? Yan ay nasa 1 Peter 1:7, nabasa natin kanina. Kung ang ginto ay sinusubok sa pamagitan ng apoy, o kaya nitric acid para lumabas yung pinakadalisay, yung pinakapurong ginto, maalis lahat ng dumi. Pag kayo nakakuha ng ginto, maminamahal, halimbawa, isang kamao. Pag yan dinaan nyo sa apoy, pag yan o kaya dinaan nyo sa nitric acid para matanggal yung mga ibang elemento na nakahalo, yung isang tipak na bato na ginto na nakuha nyo, magiging ganito na lang kaliit. Pero puro na yon. Puro na yon. Amen? Ilang gramo na lang ang matitira. Siguro sa 1 kilo, matitira na lang, maminamal, siguro mga
mga 200 grams na lang ang matira. Kapag ang ginto ay dinaan sa apoy o sinubok, ganon din tayong mga Kristiyano. Amen? Tayo'y higit pa sa ginto. Sabi ng Biblia, maminamahal, kung kayo'y, sabi ng Exodus chapter 19 verse 5, kung susundin nyo ang aking mga utos at ang aking mga palatuntunan, tunay nga na kayo'y magiging tanging kayamanan sa akin. Amen? Tayo ay magiging tunay na kayamanan. Kaya nga, tayo ang kayamanan ng Diyos. Kaya gusto niyang malaman, gusto niyang idaan tayo sa testing, spiritual test. Kung tayo'y mga tunay na Kristiyano o mga mapabalat kayo. Amen? Yung mga balat kayo na Kristiyano. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, how God tests believers. Paano sinusubok ng Diyos ang mga mananampalataya? Paano tayo susubukin? Kaya nga katulad ng sinabi ko sa inyo, mga minamahal, kapag nakakuha kayo ng 1 kilong ginto, pag yan dinaan nyo sa nitric acid o sa apoy, pag yan nadalisay na, pag yan po ay naging puro na, lalabas na yung tinagang wala nang halo, pure gold na, maliit na lang. Maliit na lang. Siguro mga ilang gramo na lang, mga 200 grams na lang ang matira sa 1 kilo. Ibig sabihin sa ating mga Kristiyano, kaya tayo sinusubok, kaya tayo idinadaan sa apoy, para lumiit tayo. Ibig sabihin, upang matuto tayong magpakumbaba. Amen? Para maging humble tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Kasi walang mayabang na aakyat sa langit. Si Satanas, si Lucifer kaya pinalaya sa langit kasi ubod siya ng yabang. Porkit siya ang pinaka bukod tangi sa lahat ng anghel na ginawa ng Diyos. Siya ang pinakamatalino, pinakamaganda, pinakamagaling. Lahat ng instrumento kaya niyang hawakan. Napakaganda ng boses niya. Siya ang bukod tangi sa lahat ng nilikha ng Diyos. Maganda ang boses, magaling tumugtog, maganda ang anyo, magaling sa gera. Lahat ng katangian na gusto ng Diyos sa isang nilikha niya na kay Lucifer. Kaya nga, siya ang pinakapangalawa sa Diyos noon. Pero dahil sa kanyang kapalaluan, dahil sa kanyang kahambugan, sabi ng Biblia, gusto niya pang agawin yung trono ng Diyos. Gusto niyang umupo sa trono ng Diyos. Gusto niya tanggalin sa trono ang Malapanginoon. Siya ang gustong umupo. Kaya sabi ng Malapanginoon, kung mabasa niyo Isaiah 14, verse 12 up to 15, sabi, dahil sa iyong kapalaluan, itinapong ka sa kaduluduluhan ng lupa, dun sa ilalim ng hukay. Kasi sinabi mo, na uupo ako sa luklukan ng Diyos. Ikaw ay magiging kilala sa lahat. Sabi, magiging mataas ka. Uupo ka sa pinakamataas. Ano nga, Brad? Yan. Isimulan natin sa 13, sabi dyan. Sa 12, sabi, sa 12, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga. Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan, itataas sa mga bituin ng bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng ilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Nakita nyo? Ang kataas-taasan, Diyos lang. Magiging gaya siya ng kataas-taasan. Ngayon may mabababa ka sa Sihol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng lupa. Yun po, maminamahal, si Lucifer, si Satanas. Kasi nasa kanya lahat ng katangian. Kaya nga, nagmayabang siya. Kaya nga, kailangan nating dumaan sa test. Kailangan natin dumaan sa pagsubok upang ang ating pananampalataya ay maging katulad ng ginto na idinadaan sa apoy. Amen? Ibig sabihin, maminamahal, sinusubok tayo, maminamahal, upang tayo po'y maging humble. Lumiit. Kaya nga si Apostol Pablo, maminamahal, dati ang pangalan niyan, Saul the Great. Saul. Si Saul na dakila, Saul the Great.
kinakatakutan, mga minamahal, talagang kinikilala, talagang iginagalang sa panahon niya. Pero nung siya'y naging Kristiyano na, mga minamahal, ginawa niyang Paul. Ang ibig sabihin ng Paul, little, maliit. Yung Saul the Great, pinalitan niya ng Paul. Ayaw niya ng ayaw niya ng dakila. Ayaw niya ng siya ay tinitingala, ayaw niyang malaki ang pagkakilala sa kanya. Kaya yung Saul na pangalan, Saul the Great, pinalitan niya ng Paul. Ibig sabihin ng Paul, little. Little, maliit lang. Ganun ang gusto ng Diyos, maminamahal. Kaya tayo idinadaan sa test. Para yung ang laki ng tingin natin sa sarili natin ay maging maliit lang. Para maging dalisay tayo, maging tunay at karapat-dapat pumasok sa kaharian ng langit. Amen. Kaya tanong, maminamahal, how God tests the believer? Paano tayo sinusubok ng ating malapang? Paano sinusubok ng Diyos ang mga mananampalataya? Una-una, by demanding great sacrifice. By demanding great sacrifice. Basahin po natin, Genesis 22 verse 1 and verse 2. Dito po sa Genesis, Kapitulo 22, talatang 1 hanggang 2. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham, at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumarong ka sa lupain ng Moria. At ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Amen. 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 Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham. Tinesting niya, sinubok ng mahalapan nun si Abraham, mga minamahal. At alam nyo, maraming ari-arian si Abraham. Marami siyang kawan, marami siyang ginto, marami siyang pilak, marami siyang mga alipin, marami siyang lupa, meron siyang magandang asawa, maminamahal. Pinagpala siya ng Diyos, gaya ng ipinangako ng malapanon sa kanya, na pagpapalain siya. Pero meron lang siyang isang anak. Bugtong na anak, kaisa-isa. Si Isaac. Yan po, maminamahal, ang sinubok sa kanya ng Diyos. Yung kanyang anak ay hiningi ng Diyos. Sabi, ihain mo sa akin si Isaac. Mga minamahal, kaisa-isang anak niya. Kung ikaw ay merong maraming ari-arian, meron kang lupa, meron kang pilak, meron kang ginto, mga minamahal, kung halimbawang kinidnap yung anak mo, ibabayad mo lahat ng kayamanan mo alang-alang sa iyong bugtong na anak. Mas mahalaga ang anak kaysa sa ginto, kaysa sa kayamanan. Amen? Kaya nalungkot si Abraham, mga minamahal, hindi niya sukat akalain. Napakarami niyang pilak, napakarami niyang ginto, napakarami niyang mga ari-arian, marami siyang alipin, meron siyang magandang asawa. Maraming dapat hingiin ng Diyos, bakit nagtataka siya? Hindi niya ma-question ang mahal na Panginoon. Bakit ang aking bugtong na anak na si Isaac pa? Pwede ka namang humingi sa akin ng ginto, pwede namang ginto, pilak. Pwede naman yung mga lahat ng aking kawan, iyahin ko sa iyo, mahal na Panginoon. Pero yung kanyang bugtong na anak ang kinuha, hinihingi, sinusubok. Bakit? Kasi kung ano ang pinakamalaga sa atin, doon tayo susubukin ng Diyos. Kung ano yung pinakamalaga sa atin. Kung ano yung sangkamahina. Kahinaan ni Abraham si Isaac, talagang pagising niya palang nilalaro niya na. Pagising palang ni Abraham, hinahanap niya na si Isaac, gusto niya nang kargahin. Buong buhay niya umiikot kay Isaac. Kaya nagselos ang Diyos. Kaya sa dami ng mga dapat hingiin ng Diyos sa kanya, hiningi niya yung kanyang bugtong na anak. Bakit? Sabi ng Biblia, our Lord is a jealous God. The Lord our God is a jealous God. Sabi ng Exodus 34 verse 14, na ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibuguing Diyos. Amen? Sapagkat
Sabi, hindi ka sasamba sa ibang Diyos sapagat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibuguin, ay mapanibuguing Diyos nga. Amen? Kaya yun ang kinukuha, maminamahal ng malapanon, yun ang tinesting sa kanya, hinihingi sa kanya ng malapanon, yun yung kahinaan ni Abraham. Kahinaan niya. Yun ang pinakamahalaga sa kanya. Doon, mga minamahal, umiinog ang buhay niya. Kaya nga, darating ang araw, maminamahal, daraan tayo sa ganyang pagsusulit, sa ganyang pagsubok, at magtataka ka kung bakit yan ang inihingi sa iyo. Minsan may mga Kristiyano, maminamahal, napakaliit lang nga nung inihingi sa kanila, hindi pa maibigay. Napakaliit lang nga nung inihingi sa kanila ng Diyos, hindi pa maibigay. Amen? Yung tithes and offering, napakaliit lang yan. Amen? Yung 3 times a week na pagsamba, napakaliit lang yan. E paano kung anak mong hingiing sa iyo? Amen? Si Abraham, ibibigay niya lahat ng nasa kanya, pati buhay niya, ibibigay niya. Kahit ipagpalit niya yung sarili niya kay Isaac, ibibigay niya. Wag lang si Isaac, pero wala siyang magagawa. Hinihingi ng Diyos, tumahimik lang siya, mga minamahal. Sinunod niya ang malapang iniisip niya. Kung sabi ng Biblia, kung mababasa niyo yung Hebrews, chapter 11, sabi, sa pananampalataya, nung hiningi ng Diyos kay Abraham si Isaac, ibinigay niya nang hindi nag-alinlangan sapagkat iniisip niya na pwedeng buhayin muli ng Diyos si Isaac kung sakaling ito'y mamatay. Amen? Nagtiwala siya sa mahal na Panginoon. Kaya ganun, mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, kung alin ang kahinaan mo, doon ka susubukin ng Diyos. Ano ang kahinaan mo? Ano ang mahalaga sa iyo? Kung saan ka mahina. Katulad dito, basahin po natin yung Lucas, chapter 14, verse 26, tapos talon ng 33. Basahin po natin. Dito po sa Lucas, chapter 14, verse 26 and 33, sabi po, kung ang sino man tao ay pumaparito sa akin, at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, at ina, at asawang babae, at mga anak, at mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, oo, at pati ang kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaring maging alagad ko. 33. Kaya ang sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaring maging alagad ko. Amen. 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 Dito, tinetest niya yung mga mananampalataya. Sinabi ng mahal na Panginoon, ang ibig sabihin ng kapuutan, hindi totally kapuutan mo ng walang dahilan. Yung galit na galit ka, hindi yun. Ibig sabihin ng talatang ito, Lucas 14:26, kung sino mang tao ay pumaparito sa akin na hindi napupuot sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang asawang babae, sa mga anak, o sa mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, pati sa kanyang sariling buhay man, hindi siya maaring maging alagad ko. Ang tinutukoy diyan, huwag mong ibigin ng Diyos, o huwag mong ibigin ang mga loved ones mo nang higit pa sa Diyos. Ang ibig sabihin niya, nasa Mateo 10:37. Hindi totally magagalit ka, mapupuot ka, hindi. Dapat, huwag mahigitan ang pag-ibig mo sa Diyos, maminamal, hindi kayang higitan. Huwag mong ipapantay ang pag-ibig mo sa Diyos sa pag-ibig mo sa iyong mahal sa buhay, sa iyong pamilya, sa iyong anak, sa iyong ama, sa iyong magulang. Dahil pag ipinantay mo, sabi, ang ating Diyos ay mapanibuguing Diyos nga. Ibig sabihin, huwag mong ipapantay. Lalo't huwag mong higitan. Na mas mahal mo ang anak mo, mas mahal mo ang asawa mo, mas mahal mo ang magulang mo, mas mahal mo ang asawa mo, at higit sa lahat, sabi, pati ang iyong sariling buhay. Hindi ka pwedeng maging alagad. Diyan tayo susubukin ng mahal na Panginoon. Amen? Kami, maminamal, kung nung nag-worker kami, nag-worker ako, 17 years old lang ako. Muli ko nakita yung magulang ko, maminamahal, mag-aasawa na ako. Ang edad ko, mga,
28 years, 28 na yata. Tapos nung, hindi ko pa rin nakita noon. Nakadalaw na lang ako siguro mga 38 years old na ako. Ang habang panahon, wala kaming komunikasyon. Dati nakatira kami sa Malabon. Wala na, hindi ko na alam kung sana sila nakatira. Talagang totally denial. Talagang parang wala na kaming pamilya noon. Nag-worker ako, ang dala ko lang damit na pandesente, yung suot ko lang na pansamba. Ang lahat ng damit ko puro maong, puro pambahay. Kaya wala akong damit na maisuot. Pero pag inutusan kami, hindi pwedeng dahilan na wala kaming isusuot. Pag pinadala kami, walang dahilan na wala kami pwedeng idahilan na hindi kami makapunta. Talagang nag-uunahan pa kami. Sabik na sabik kaming ipadala sa gawain ng Malapanginoon. Amen? Yan yung tinatawag by demanding great sacrifice. Bakit tiningi si Isaac? Bakit si Isaac? Kasi yun ang kahinaan niya. Yun ang kahinaan ni Abraham. Amen? Susubukin ka ng Diyos kung saan ka mahina. Kung saan ang weakness mo. Kaya nga, kung ang weakness mo'y pride, dudurugin yung pride mo para makarating ka sa langit. Amen? Kung kahinaan mo yung mga tukso ng sanlibutan na yan, lalaki ka, gusto mo lalaki pa rin, lilinisin ka. Amen? Talagang pipit-piting ka para tumino ka, para magbago ka, para makarating ka sa langit. Kung ayaw mo magpatuwid, ayaw mo magpa-testing, ayaw mo magpasubok, paano ka makarating sa langit? Amen? Doon tayo lilinisin ng Malapanginoon saan tayo mahina, kung ano yung kahinaan natin. Tignan niyo yung mga kapatiran natin, mga minamahal na dati, hindi daw nabubuhay pag walang 10,000 sa pitaka. Sabi nung kapatiran natin nagpatotoo, pag wala akong 10,000 sa pitaka, hindi ako mapalagay. Parang pakiramdam ko, gipit na gipit ako. Pinakamababang pera ko, 10,000. Talagang limpak-limpak na pera nung hindi pa siya Kristiyano, laging nasa bulsa niya. Pinakamababa ang nagiging pera niya, 10,000. Nung naging Kristiyano siya, maminamal, naranasan niya kahit 5 duling. Wala siya. Bakit? Kasi doon siya mahina eh. Yun, mga minamahal, dapat malaman natin, mga minamahal, isa sa testing yan. Kung saan ang kahinaan mo, kung saan ka mahina, doon tayo lilinisin at dadaanin ng ating Malapanginoon sa apoy. Para tayo po ay matutong magpakumbaba sa harapan ng ating Malapanginoon para siya lamang ang ating asahan. Amen. Pangalawa, sabi ng Banal na Kasulatan, by leading men in a difficult way. Basahin po natin, Exodus 13:17, by leading men in the difficult way. Yan yung pangalawa. Exodus 13, verse 17. Exodus, Kapitulo 13, versikulo 17. At nangyari ng tulutan ni Paraon na ang bayan ay yumaon, na hindi sila pinatnubayan ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Pilisteo, bagamat malapit. Sapagkat sinabi ng Diyos, baka sakaling ang bayan ay magsisi pagkakita ng pagbabaka at magsipagbalik sa Ehipto. Amen. 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 Ito po ang pangalawang paraan upang tayo po, maminamahal, ay itest. Amen? Sinabi rito, maminamahal, at nangyari ng tinulutan ni Paraon na ang bayan ay yumaon, ay hindi sila pinatnubayan ng Diyos sa daang malapit. Sapagkat sinabi ng Diyos, baka sakaling ang bayan ay magsisi pagkakita ng pagbabaka at mag-isip magbalik sa Ehipto. Amen? Yan yung by leading men in a difficult way. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos, minsan talagang subukin ka. Bakit? Hirap ka sa buhay mo. Bakit dumaranas ka ng sakripisyo? Dumaranas ka ng hirap. Amen? Hindi mo naman naranasan yan nung hindi ka pa Kristiyano. Yung mga hirap na naranasan mo sa paglilingkod sa Diyos, hindi mo pa naranasan
mula nung hindi ka pa mananampalataya. Bakit? Kasi tinetest ka. Amen? Sinusubok ka kung babalik ka sa sanlibutan. Amen? Minsan, maminamahal, pag mananampalataya ka na, lalo na sa mga ginagamit ng mahal na Panginoon, katulad namin mga manggagawa, nagtataka kami, nagtataka ako doon sa, kung pwede lang ako magreklamo, ako unang-unang nagre-reklamo sa, lahat yata ng pinadala sa aking lugar, puro trials. Puro trials yung lahat ng pinadala sa aking lugar. Samantalang yung mga ibang kasama ko, pinadala sa Baguio, ang ganda ng buhay sa Baguio, daming giver. Pagkagising mo, nagpupuri ka pa lang, ang dami na may dalang prutas, may mga love offering, pagbukas mo ng refrigerator, nilagyan na nila ng laman. Grabing pagmamahal sa mga manggagawa. Ang daming lugar na magaganda, ang daming mga lugar maminamahal na talagang pinananabigan namin mapadala. Pero ako, kung saan yung ayaw kong lugar, doon ako pinadadala. Lahat yata ng lugar na pinadala ko, puro mahirap. Sakripisyo talaga doon sa, pinadala kami doon sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, sa Balok. Ang pinapakain sa amin yung ararawan. Yung parang malaking langgam na, sabi, Brad, ito specialty namin. Napakasarap nito. Kalilimutan mo yung kung sino yung mahal mo. Nakakalimutan. Nakalagay pa sa aluminum. No, nung nilatag na, meron pang sauce, meron pang sausawan na sili. Pagtingin ko yung, alam niyo ba yung ararawan? Muntik na akong masuka eh. Kinakain pala yun. Ang ararawan yung parang malaking itsura ng langgam na ganito kalaki. Tapos pinadala kami sa Bugawan. Sa Bugawan, sa may Balaya. Yan, alam ni beloved brother, ano yan. Pinadala kami doon sa Bugawan, Balaya. Sabi ni Malapastora, Brother Boy, 1 week lang kayo doon. Balik ka kagad ha. Huwag ka na magtagal. Opo. 1 week lang po. 6 months na kami, wala pa kami pamasahe pa uwi. Ang tithes and offering, 20 pesos. Ang doon sa Balaya yata yan, Balaya. Bugawan boy sa inyo? Bugawan o Balaya? Bugawan. Yung Balaya, pagdating namin doon sa Balaya, sabi ko, salamat naman, medyo makakain kami na masarap. Talaga ang sarap ng kanin. Paglatag pa lang, nangangamoy na bagong ani. Pinakain sa amin yung palaka na malalaki andyan, yung maliliit na kulay itim. Tapos, kung titignan mo yung itsura, akala mo yung mga taong namatay sa lunod, yung nalunod, nakaganyan. Sabi ko, Panginoon ko, Diyos kong mabagin. Paano ka mabubuhay dito sa lugar na to? Ayaw namin matisod yung mga Perez, yung sambayan ng Perez. Ang gagawin ko, susubo ko sa kaliwa, kukunin ko sa kanan. Tapos tatago ko sa ilalim ng pinggan. Sige, brother, masarap po. Ay, specialty namin dito yan, adobo yan. Oo, sarap po. Pero kung pwede lang masusuka ako, kaso matitisod sila. Yung 1 week ko, tumagal ako ng 6 months. Walang pamasahe. Sabi ko, kung pwede lang maglakad mula Balaya, mula Bugawan hanggang doon sa San Carlos City. Tapos maglakad na naman San Carlos City, papuntang Maynila, maglalakad na lang ako. Pero yung pala ang paraan para i-testing tayo. Kaya nga, yung itsura ko noon, maminamahal, mapayat pa ako dyan kay tayo ka, Eliser. Mas payat pa ako dyan. Siguro pag nagbunong braso kami, pagka ganun pala na kamay niya, talo na ako. Ang payat ko noon. Ngayon, medyo ngayon nga lang tayo tumataba. Ang dami pa nagsasabi, nagtatabaan yung mga worker, lalaki ng tiyan. Dapat consolation nyo na lang yan. Ngayon na lang kami tumaba. Yung iba, inuusig pa kami. Dati, isang bulati na lang ang hindi pa pumipirma. Buti na lang di marunong magsulat. Mukhang bangkay na kami.
Pero ngayon, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, nasa magandang lugar tayo. Magandang lugar na to para sa amin. Pinadala ko doon sa Tugigaraw, another trials na naman. Talagang namumulot kami ng ulam doon sa sementeryo, talbos ng kamote. Yun ang ulam namin, talbos ng kamote. Tapos, bibili kami ng isang sardinas, ganito kalaki. Ang dami namin. Siguro mga 30 plus kami. Iiwalay ngayon yung laman. Yung laman. Tapos yung sabaw ng sardinas, lalagyan ngayon ng maraming tubig. Siguro parang 2 palanggana yata yung nilagay. Tapos lagyan ng talbos ng kamote. Tapos yung maliit na isda, nilagyan ng pagkarami-raming asin yung sardinas. Tapos isang kurot kami doon. Isang kurot. Yun ang sauce lang namin, sabaw lang namin yung sabaw ng sardinas. Yung pinaka-isda na binudburan ng maraming asin para hindi matakaw sa ulam. Nilagyan ng pagkarami-raming asin, kaya nga konting-konti lang, talagang ayaw. Yung ganito kalit, ayaw namin kainin. Grabe. Yun ang sinabi ng Biblia, by leading men in a difficult way. Amen? Diyan, titignan ng Diyos. Anong layunin? Sabi ng Deuteronomy chapter 8, verse 2 and verse 3, para malaman ng Diyos ang laman ng iyong puso kung tatalikod ka sa paglilingkod sa Diyos. Basahin natin Deuteronomy 8, 2 at 3, mamaya sa Numbers 14, verse 3 and 4. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 8, talatang 2 hanggang 3. At iyong aalalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam niya kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, ni nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Amen. 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 Dito sa Numbers, Brad, 14, verse 3 and 4. Dito po sa Numbers, chapter 14, verse 3 and 4. At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito? Upang tayo mabuwal sa tabak. Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli. Hindi ba magaling sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? At nang sangusapan sila, tayo maglagay ng isang kapitan at tayo magbalik sa Ehipto. Amen. 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 Ang sabi ng Biblia, maminamahal, by leading men in a difficult way, para malaman ng Diyos ang laman ng iyong puso. Para malaman ng Diyos ang laman ng iyong puso. Kung tatalikod ka sa mahal na Panginoon. Ang dami namin, akong lahat yata ng lugar na pinadadala sa akin, grabing hirap. Minsan, nung bagong asawa kami, ng aking beloved sweetheart, pinadala kami sa Santa Elena. Pagkakita pa lang namin ng chapel, halatang trials na, hindi pa namin nakikita ang kapatiran, mukhang trials na yung chapel. Bakit? Nakatagilid na. Kalahati lang may bubong, kalahati walang bubong. Sabi, ito ba? Chapel ba to? May gawain ba rito? May gawain nga. Kasi nagdatingan yung mga kapatiran, kala mo yung inabandon na bahay kubo. Chapel pala yun, tagilid. Ang higaan namin, yung 2 bangkong mahaba na pinagtabi. Tapos ang pinahaligi namin, yung nyug, nagtaba sila ng nyug, tapos pinagtirintas-tirintas para hindi kami makita sa loob. Ganun lang kami. Yun ang kwarto namin. Pag naliligo ka, kinakailangan mong magpayong. Kasi siyempre maliligo ka eh. Kailangan mong magpayong, mababasa ka dahil umuulan. Walang bubong yung walang bubong. Pag nag-CR ka, makikita ka nung mas mataas. Pag may nagdadaan doon, makikita yung kung saan ka nag-CR.
Grabe. Tapos, walang talagang pagkain. Puro talbos din ng kamote. Sinusundan ako ng talbos ng kamote kahit saan ako magpunta. Puro talbos. Talbos din ng kamote yung ulam namin doon. Kaya nga pag nag-GR kami, kulay berde. Kulay berde na. Grabe. Pero sabi ng Biblia, yan, ipararanas sa atin yan. Sabi, upang malaman ng Diyos ang laman ng iyong puso. Amen? Tignan nyo, nung naglakbay ang Israel, sabi, nung sila pinahintulutan ni Paraon, hindi sila pinatnubayan sa madaling daan. Kung dediretsuhin lang nila, 40 days lang, nandun na sila sa Kanaan. Yung the land that flows of milk and honey. Ibig sabihin, masagana. Ang mga ubas, ganito kalalaki. Isang bunga lang, silaki ng kamao yung bunga. Ibig sabihin, masaganang lugar. 40 days lang, nandun na sila. Pero, sinabi ng Panginoon, ginabayan sila, leading men in a difficult way para malaman ang laman ng kanilang puso. Kaya ang mga Kristiyano, pag nagre-reklamo ka, kapag iniisip mo, pinadala ka sa mahirap, diyan nakikita ng Diyos ang laman ng puso mo. Kung pwede ka sa langit o hindi. Amen? Ang ating malapastor, mamaya naman, pinadala nga sa Abu Sayyaf eh. Nung bago mapunta sa Abu Sayyaf ang ating malapastor, huling kursada natin sa Kawayan, Isabela. Pinatawag kami ng malapastor na naka-duty ako sa Tugigaraw. Malungkot ang malapastor. Malungkot. Tapos miniting ang mga preacher, mga workers. Parang ang meeting namin, parang ang tema ng pagsasalita ng malapastor, parang yung mamamaalam na. Ang lungkot na malapastor, ang hina magsalita. Yung pala, kinausap siya ng Panginoon, pumunta sa Abu Sayyaf, sa Mindanao. Malungkot na malungkot siya kasi hindi niya magawang iwanan ang pamilya niya. Kaya nga ayaw niya sa Amerika eh. Nagpunta ang malapastor sa Amerika, isang buwan lang bumalik na agad kasi na-miss niya ang kapatiran, na-miss niya ang pamilya niya. Amerika na yun, napakaganda, napakasaganang lugar. Hindi siya nagtagal, 1 month lang, bumalik na kagad. Kaya yung pagkakataon na yun, pinadadala siya sa Abu Sayyaf. Tuwing magpupuri ang malapastor, sabi niya, nagpa-plus sa kanya yung nangyayari sa Mindanao. Hindi maalis sa isip niya. Hanggang may boses na narinig siya na, pumunta ka. Pumunta ka, sabi sa kanya. Yun lang ang narinig, yun ang sabi sa amin nung nag-meeting. Kaya nga, ang tanong sa amin, kung sino pwedeng sumama. Kailangan niya ng 12. Sabi niya, lahat ng mga desire, hindi naman kami pinatas ng kamay. Lahat ng may desire na sumama kasama ko. Mag 40 days kayo. Ang unang makapag 40 days, makakasama ko. Ibig sabihin dito, ang malapastor, alam niyang napakahirap, alam niyang pwede na siyang hindi makabalik ng buhay. Pero, dahil sa kalooban ng Diyos, ginawa niya, sinunod niya, mga minamahal. Tayo, hindi pa na tayo pinadadala sa Abu Sayyaf. Ayaw na natin. Ang dami pa nating reason ginagamit, ang dami pa nating mga alibay. Amen? Sabi nga ng banal na kasulatan, diyan makikita ng Diyos ang laman ng iyong puso. Kung karapat-dapat ka. Ang malapastor, talagang graduate na, karapat-dapat, talagang kaya kung tutusin, pwede nang kunin ng Panginoon ang malapastor, pero hindi niya pa kinukuha maminamal kasi nakikita niya yung kahinaan natin. Marami pang hindi karapat dapat sa atin. Dinadala pa tayo sa panalangin ng ating malapastor. Amen? Yun na lang isipin natin, mga minamahal. Ikumpara mo sa malapastor, pinapupunta sa Abu Sayyaf, ayaw niya, labag sa kalooban niya, pero dahil sa kalooban ng Diyos, yun ang ibig sabihin ng Mateo 16, talatang 24, basahin po natin. Yan ang ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos. Tanggihan mo kung ano ang ayaw, tanggihan mo kung alin ang gusto mo at gawin mo. Tanggihan mo kung anong gusto mo at gawin mo kung ano ang ayaw mo. Yan ang ibig sabihin ng pagtanggi sa sarili.
Dito po sa Mateo Kapitulo 16, talatang 24. Na wag kagayo sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Amen. 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 Ang sabi, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Tumanggi ka sa sarili mo. Pasanin mo ang iyong krus. At sumunod ka sa akin. Ano yung krus? Yan yung responsibilidad. Ang ibig sabihin ng pagtanggi sa sarili, hindi yung pagsasabing, ay, hindi ako, ha? Hindi yun ang pagtanggi. Ano yung pagkakaila yun? Ang pagtanggi sa sarili, yung gawin mo kung alin ang ayaw mo. At sundin mo, gawin mo kung alin ang ayaw mo, at kung alin ang gusto mo, yan ang tanggihan mo. Kabaligtaran. Gusto mo nung ganon? Mga minamahal, yan ang tanggihan mo. Ayaw mo ng ganon, yan ang gawin mo. Yan ang ibig sabihin ng pagtanggi sa sarili. Amen? At pasanin mo ang iyong krus. Ayaw mo doon pumunta ron, ayaw mo pumunta doon, sumunod ka, pumunta ka ron, yun ang pagtanggi sa sarili. Gusto mo ron, gusto mo pumunta doon, huwag kang pumunta doon, yun ang pagtanggi sa sarili. Pagtanggi sa gusto mo at pagsunod kung alin ang ayaw mo. Amen? Pag hindi mo kaya yan, sabi, hindi ka karapat-dapat. Sabi, hindi ka pwedeng maging alagad. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano. Hindi ka pwedeng maging alagad ni Kristo. Kasi nalalaman niya ang laman ng puso mo na ikaw ay hindi karapat-dapat sa langit. Amen? Amen. Pangatlo, sabi ng Biblia, maminamahal, by giving opportunities of choice. By giving opportunities for choice. Tinetesting ka, maminamahal, dun sa pagbibigay sa iyo ng oportunidad kung paano ka mamimili. Kung paano ka mamimili. Tignan nyo dito sa Hebrews 11:24 hanggang 26. Pinapili si Moses. Mga minamahal, si Moses magiging hari ng Ehipto. Ha? Inilagay siya ng Diyos sa pagpili. Siya ay Israelita, pero inampun siya ng reyna. Kapatid ni Paraon, reyna. Palibasa, marunong at matalino si Moses kaysa dun sa anak ni Paraon. Siya ang napili nung hari na maging hari ng Ehipto. Kasi sa lahat ng bagay, talo niya yung anak ng Paraon. Siya ang napili nung hari na maging hari ng Ehipto. Pero sabi rito, mas pinili niyang ang maging tampalasa na kasama ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang tinitingnan niya ay yung gantimpalang kabayaran sa piling ng Diyos sa langit. Kaysa sa kaligayahang kumukupas. Ganyan, minsan ilalagay ka sa pagpili. Basahin natin. Hebrews 11:24 up to 26. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 24 hanggang 26. Sa pananampalataya nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya ay tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Napinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. 26. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen. 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 Diyan ka minsan itetest ng mala Panginoon, mga minamahal. Amen. By giving opportunities for choice. Minsan kung kailang may banal na gawain, bigla kang mag-o-offer sa'yo, bayaran kita. Magkano gusto mo? Name your price. Babayaran ko yung araw mo ngayon, pero may gawain. Diyan ka ilalagay ng Diyos by giving opportunities for choice. Diyan makikita ng Diyos ang laman ng iyong puso. Kung ikaw ay approved unto God, sabi, study to show thyself approved unto God. Titignan ng Diyos kung approved ka. Aprobado ka ba sa Kanya? Ipakita mo, sabi, ipakita mo,
Study to show thyself. Pag-aralan mong humarap ng subok sa Diyos. Ipakita mong subok ka. By giving opportunities for choice. Diyan makikita ang maraming mananampalataya. Pag inilalagay ka na sa pagpili. Amen? Ano pipiliin mo? Katulad ng sinabi rito, mga minamahal, sabi ng talata, na pinili ni Moses, maminamahal, pinili pa niya ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagat ng kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen? Diyan ilalagay ka ng mahal na Panginoon. Si Moses, nasubok na siya. Kung mag-reign si Moses sa Ehipto, mga 20 years, pinakamatagal na yon 20 years, kung maging hari siya ng Ehipto. Pero kung ikaw ay maging hari sa kaharian ng Diyos, forever and ever. Amen? Sabi ng Daniel chapter 7 verse 19, ang mga banal ng Diyos ay magsisitanggap ng kaharian at tatanggapin nila ang kaharian magpakailan-kailan paman, walang katapusan. Amen? Ganon kawise si Moses. Kung mag-reign siya sa Ehipto, 20 years lang. Pagkatapos nun, itapon siya sa dagat-dagatang apoy, tormented day and night without rest, forever and ever. Amen? Kaya sinabi, mas pinili niya na maging tampalasan na kasama ang bayan ng Diyos kaysa magsipagtamo ng nagsisikupas na kaligayahan na ang kabayaran naman ay walang hanggang kapahamakan sa impyerno at sa dagat-dagatang apoy. Kaya minsan ilalagay ka sa pagpili talaga. Amen? Diyan makikita ng Diyos ang laman ng puso mo. Kaya sabi ng Lucas 16:13, hindi kayo pwedeng maglingkod sa kayamanan, sa pera at sa Diyos. Hindi masama ang pera, pero huwag niyong gawing priority. Hindi masama ang pera, pero ang pera ang pabayaan mong sumunod sa iyo. Huwag kang sumunod sa pera. Pabayaan mong ang pera ang susunod sa iyo. Pag hinahabol mo ang paglilingkod sa Diyos, hahabulin ka ng pera. Pero pag habol ka ng pera, tatakbuhan ka ng tatakbuhan, mawala pati yung kaligtasan mo. Pati pera mawala sa iyo. Kaya sabi ng Lucas 16:13, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon, sa kayamanan o sa Diyos. Basahin natin. Dito po sa Lucas, chapter 16, verse 13, walang aliping makapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kayo magtatapat sa isa at pawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Amen. Hindi lang kayamanan ang tinutukoy diyan, kasi pag sinabing kayamanan, malaking pera. Ang pinag-uusapan diyan, pera. Hindi kayo pwedeng maglingkod sa Diyos at sa pera. Amen? Sapagkat, sabi, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O di kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa pera. Pagkayamanan kasi sabi, hindi ko naman pinagpapalit ang kaligtasan ko sa pera. Piso-piso nga lang kinikita ko eh. Ang pinag-uusapan dyan, hindi malaki yan. Ang pinag-uusapan dyan, pera. Amen? Lalo na kung sa maliit na halaga, ipagpalit mo ang kaligtasan mo, ipagpalit mo ang Diyos, kahit sa maliit lang na pera. Napaka-cheap mo naman. Amen? Amen. Kaya nga, yun ang testing eh. By giving opportunities for choice. Diyan titignan ng mahal na Panginoon, maminamahal, kung sino ka at ano ka. Amen? Pag ipinagpalit mo siya, inuulit ko, hindi masama ang pera. Amen? Kailangan natin yan. Katunayan, sabi ng Ecclesiastes 5:19, yan ay ibinibigay ng Diyos, galing sa Diyos yan. Amen? Nagiging masama lang ang pera kapag ikaw ang humabol ng humabol.
alisin mo ang paglilingkod sa Diyos, iwanan mo ang tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, tapos unahin mo yung pera. Amen? Ikaw ngayon ang umahabol sa pera. Yun ang sinasabi, ikaw ang pinasusunod ng pera, hindi ang pera ang sumusunod sa iyo. Kaya nga, doon nagiging Panginoon ng tao ang pera pag siya ang sumusunod sa pera. Uy, pera! Uy, pera! Saan pa may pera? Uy, pera uli! Kung saan may pera, nandun ka. Doon nagiging masama ang pera. Pero hindi masama ang pera. Pabayaan mong ang pera ang sumunod sa iyo, huwag ikaw ang susunod sa pera. Amen? Yun ang ibig sabihin ng by giving opportunities for choice. Amen? At kahuli-hulihan, ang sabi ng Biblia, by permitting temptation. Yan. Maraming matatamaan dito. Basahin natin James 1:2 hanggang 4. Talo natin ng 12 hanggang 15. Dito po sa Santiago, Kapitulo 1, talata po ay 2 hanggang 4. Talo ng 12 hanggang 15. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Dito po sa 14 hanggang 15. Mapalad ang taong nagtitis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya tatanggap ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso. Ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahikayat. Amen. 15 po. 15 dito po sa 15. Kung magkagayon ang kahalayan, kung may paglihi ay manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Amen. 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 Ito, maminamahal, inuulit ko, hindi masama pag ikaw ay tinukso. Hindi masama. Amen? Hindi masama. Sabi, mapalad ka pa nga. Sabi, tanggapin yung may kagalakan kapag kayo ay nakakaranas ng sari-saring tukso. Tinutukso ka. Ha? Talagang ginagawa lahat para mahulog ka sa Kanya. Hindi masama yun. Amen? Ang masama kung mahulog ka sa tukso. Pero sabi, tanggapin yung may kagalakan kapag kayo dumaranas ng tukso. Kasi yun na ang pagkakataon na kayo ay magiging sakdal sa harapan ng Diyos at upang maputungan kayo ng putong ng buhay. Sabi, mapapalad ang mga tinutukso at sila ay nagtagumpay sapagkat bibigyan sila ng putong ng buhay. Amen? Kaya hindi masama kapag ikaw ay nakakaranas ng tukso. Ang tukso, para lang yung ibon na lumilipad sa ulo mo. Ang masama yan, pag pinabayaan mong magpugad, doon na tumira sa ulo mo. Doon lang nagiging masama. Ang tukso, dumadaan lang yan sa atin. Labanan mo. Amen? Kung ikaw ang lapit ng lapit sa tukso, kahinaan mo yung lalaki, lapit ka na lapit sa lalaki. Tinutukso ka, mukha ka ng losyang, namumutla ka na, mapalad ka, kasi maganda ka sa paningin ng Diyos. Amen? Kung tinutukso ka, bigla kang nadaig ng tukso, nga, no? Tignan mo yung sarili mo, nga, no? Kawawa naman ako, ang putla ko na, makapag-lipstick na nga. Lipstick na. At minsan, nakalimutan ng mag-brush your teeth, basta makapag-lipstick. Ang ganda nga ng bibig mo, pagbuga naman ng hininga mo, mabaho pa sa imbornal. Kasi inuna mo pa yung lipstick. Pag nakapag-lipstick ka na, naku, pag nag-toothbrush ako, sayang yung lipstick, matanggal. O, hindi na ako mag-toothbrush. Pabaya silang makaamoy, magtiis sila.
Ang malaga maganda ako sa labas. Yun ang sinasabi ng Biblia na mapalad kapag ikaw ay tinutukso, pero pag nahulog ka sa tukso, hindi ka na mapalad. Nahulog ka na sa tukso. Kaya nga, huwag mong sabing tinutukso ka ng Diyos kapag ikaw ay tinutuksong gumawa ng ganun, gumawa ng ganyan. Huwag mong sabing, Diyos kasi tinutukso ako, ikaw naman. Kaya gawin ko na lang, tinukso kasi ako ng Diyos. Ang Diyos hindi nagpapatukso sa masama. Amen? Ang tao'y natutukso pag siya'y nahikayat ng kanyang laman. Sabi rito, kaya siya nahuhulog sa tukso, sabi rito, dahil nahihila siya ng kanyang laman. Sabi, wag sabihin sino man na siya tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay. Hindi rin naman siya nanunukso kanino man. Kundi ang bawat tao ay matutukso pagka nahihila ng kanyang sariling masamang pita. Pita yan eh. Pita ng laman yan. Gusto mo maganda yung laman mo. Pagandahin mo yung kaluluwa mo kaysa yung laman. Amen? Ngayon, moderno na ang mga Kristiyano ngayon. Nung panahon ng ating beloved Mama Dear, talagang bawal talaga pati yung gloss. Ngayon, pakapala na ng lipstick. Para hindi malata, kunyari, umain ng candy. Yung iba, pwede nang nagme-makeup. Yan ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na nahihila tayo ng tukso. Amen? Nahihikayat tayo kasi tinutukso tayo sa libutan. Ang putla nyo na. Ang bibig mo, ang itim-itim. Manong maglagay ka man lang ng konting lipstick. Kaya nga yung konti mo, kunyari pa konti-konti, susunod, nakaubos ka na ng container na lipstick. Nakaisang container na yung nagamit mo sa dami. Amen? Ayun ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na by permitting temptation, yan niya titignan yan, pahintulutan niya yan. Si Eva at si Adan, tinukso yan, pinahintulutan ng Diyos yan. Amen? Pero hindi sila nagtagumpay. Tayo, diyan tayo susubukin ng malapang na sabi, para bigyan tayo ng putong ng Diyos. Amen? Sabi ng James 1:12, mapalad ang taong nagtitiis sa tukso. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Hindi mo pwedeng hindi ka magtagumpay. Bakit? Sabi ng 1 Corinthians 10:13, hindi kanya bibigyan ng pagsubok o tukso na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Hindi ka bibigyan ng tukso na hindi mo kaya. Basahin natin 10:13. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Dadapwa-tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Amen. Hindi pwedeng hindi ka magtagumpay sa tukso kasi nga, sabi ng Biblia, yung tukso na darating sa atin, yung kaya natin. Amen? Hindi kanya bibigyan ng tukso na hindi mo kaya. Lahat ng mga tukso na dumarating sa bawat mananampalataya, meron niyang capacity. Tinitignan ng Diyos yung kapasidad mo. Pag kaya mo, bibigyan ka ng ganyang kalaki. Pero kung mahina ka lang, mahina lang ang tukso na ibibigay sa iyo. Ayon lang sa iyong kakayanan, magbigay ng tukso, malapang. Pero sabi ng Biblia, siya rin ang gagawa ng paraan, sabi. Kalakip ng tukso, siya rin ang gagawa ng paraan para ikaw ay makailag upang ito'y inyong matiis. Amen? Siya rin ang gagawa ng paraan para makailag ka, mapagtagumpayan mo yan. Kaya pag nagtagumpay ka, ang Diyos ang kasama mo. Amen? Ang sabi ni Apostol Pablo, I can do all things to Christ, which strengtheneth me. Hindi mo lalabanang mag-isa yan, hindi ikaw yan. Kasama mo ang malapanong, kaya huwag kang patalo. Amen? Kaya dito sa Zechariah 13, verse 9, o dalawang uling talata, maminamahal. Basahin natin ang Zechariah 13, verse 9. Dito sa Psalm 17, verse 3, dalawang uling talata.
dito po sa Zacarias chapter 10 verse 9. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin. Akin sasabihin siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Amen. Psalms. Dito po sa awit 17, talatang 3, iyong sinubok ang aking puso, iyong dinalaw ako sa kinagabihan, iyong nilitis ako at wala kang nasumpungan. Ako'y nagpasya na ang aking bibig ay hindi sasalangsang. Amen. 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 Sinabi, mga minamahal, tayo po'y susubukin ng Diyos, pero tayo po, mga minamahal, ay tutulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Zacarias 13 verse 9, kung balikan natin, sabi, dadalin ang ikatlong bahagi sa apoy, sila'y dadalisahin ko, na parang pilak na dalisay, sila'y susubukin ko, na parang pagsubok sa ginto. Pero sila'y magsisitawag sa aking pangalan, akin silang didinggin, at aking sasabihin, sila'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay ang aking Diyos. Tutulungan pala tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Kasi sabi dito, ang panalangin ni David, sabi rito, maminamahal, iyong sinubok ang aking puso at iyong dinalaw ako sa kinagabihan at iyong nilitis ako at wala kang nasumpungan, ako'y nagpasya ng aking bibig ay hindi sasalangsang. Amen. Nangako si Yaring David, maminamahal, na siya hindi sasalangsang. Kaya kapag sinusubukan tayo ng Diyos, pag dinadaan tayo sa testing, sumunod na lang tayo. Amen. Upang kung tayo'y dumaan sa paglilitis, sabi ni David, iyong nilitis ako, wala kang nasumpungan. At ako'y nagpasya sa aking bibig na hindi ako sasalangsang. Para pag tayo nilitis ng Diyos, hindi tayo masusumpungang nagkasala sapagkat tayo po ay hindi sumalangsang sa pag-testing ng mahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo. Mamaya naman, umawit po na tayo bago tayo dumagos sa ating kahilingan. Awitin natin ang awiting, bakit may pagsubok? Mawit tayo, mamaya naman, bago tayo dumagos sa ating kahilingan, ating pong ibigay lahat sa mahal na Panginoon. Lahat ng ating mga kabagabagan, ng ating mga pasanin, lahat ng ating inaharap, maminamahal na mga problema, pagsubok, ating ibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo muna ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon.